Salamat po, Panginoon, sa itong magandang pagkakataon na ipinakaloob niyo po sa amin na nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng banal na salita at makaroon ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa oras na ito sa aming pagkikipagtungo sa bawat isa. Nawa pakalooban niyo po kami ng kalakasan at kaaliwan sa pamamagitan ng salita mo para yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, pakalooban niyo po sila ng yung kagalakan nanggagaling sa inyong banal na salita. Salamat po sa inyong pagligtas po sa amin noong nagtungo kami sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Noong lumakat po kami sa kadiliman, hindi namin alam kung saan po kami galing, kung ano ang layunin sa aming buhay. Tinawagan niyo po kami sa pamamagitan ng Ebanghelyo at iniligtas niyo po kami at patuloy niyo po kaming ginagabayan at tinutulungan hanggang makarating po kami sa kaharian ng Diyos at maluwalhating yung gantimpala na inihanda niyo para sa amin. Habang buhay pa po kami, Panginoon, sa mundong ito, patuloy niyo po kaming ingatan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Gamitin niyo po kaming lahat upang may pahayak po namin ang salita ng Ebanghelyo sa mga naliligaw na kaluluwa. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Titus chapter 1. Bagong tipan, Titus chapter 1, verse 2. So, magbula verse 1 hanggang verse 3. So, babasahin ko po ito para sa atin. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Hesus Kristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pakakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan, sa pag-aasa sa buhay na walang hanggan. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Unit, sa taktang panahon ay ipinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na sa akin ay ipinakatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. So, hanggang dito lang po. Yung topic po natin ngayon ay pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, ito po yung palagi po ay topic po sa lahat ng sermon po. Tuwing Sunday or Wednesday. Kahit iba't ibang title, pero yung pinaka-laman, pinaka-nilalaman sa bawat sermon ay may kasamang lesson po ito, pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, So nakaraang linggo po, nagkaroon po ng
high school and young adults Bible seminar dito sa Tanawan Church. Tapos si evangelist po ay nangaral sa doon ng ebanghelyo doon sa Pamplona. Kaya pati po maraming mga ibang churches po ay nag-conduct ng Bible seminar. So pakisama po sa prayer yung mga bagong ligtas para tuloy po sila sa kanilang pamumuhayang Kristiyano. Yung kaligtasan po ay pasimula lamang. Kaligtasan po ay pasimula lamang ng isang panibagong buhay. So yung buhay po dating buhay, dating pamumuhay, saka yung panibagong pamumuhay ay makaiba. So dito po, Titos po ay isang sulat po ni Apostol Pablo para kay Tito. Verse 4, sabi po doon, kay Tito na aking tunay na anak sa iisang pananampalataya. So tinawag po ni Apostol Pablo si Tito na isang tunay na anak. Si Apostol Pablo po ba may anak? Hindi po siya nagkasal. Wala po siyang asawa, pero marami po siyang anak. Pero yung anak po dito, hindi po galing sa katawan, kundi galing po sa pananampalataya. Spiritual na anak. Kaya sa pamamagitan ng pangaral po ni Apostol Pablo, so maraming kaluluwa ay naligtas, tapos sa pamamagitan ng pag-alaga ni Apostol Pablo, maraming mga manggagawa katulad po ni Tito, katulad po ni Timoteo ay tumulat kay Apostol Pablo. Kaya sila po yung tinawag na anak ko sa pananampalataya. So yung pinaka-keyword po dito ay buhay na walang hanggan. Ito po yung pag-asa po natin. Buhay na walang hanggan. Verse 2, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Kung sana po, ito po yung pag-isipan po natin mabuti ngayon. So, bago pa nagsimula ang mga panahon, ano po ito? So, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito po yung before creation. Before creation. So, ito ay ipinangako ng Diyos. So, ito po yung promise po ng Diyos. Ito po yung plano ng Diyos o kalooban ng Diyos para sa atin. So, nung hindi pa natin nakilala ang tunay na Diyos, wala po tayong pakialam sa Kanyang pangako, sa Kanyang plano. So, pero nung nakilala po natin ang tunay na Diyos, so ano po yung nagiging concern po natin? Gusto po natin malaman, ano ba ang plano ng Diyos? Tama po ba? So, ilagay po natin dito yung bookmarking. Tapos, pumunta po tayo sa Juan chapter 17. So, Juan chapter 17. Verse 3. So, 3 and 4, babasahin ko po. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na inyong sinugo. So, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawain, ibinigay mo sa akin. So, habang binabasa po natin yung Biblia o nakikinig po kayo ng Biblia sa salita ng Diyos, pag nakita ninyo ang buhay na walang hanggan, pag nakita nyo po yung words buhay na walang hanggan,
stop ka dyan, stop. Okay? Tapos, pag-isipan po natin, pagbubulay-bulay po natin, yung buhay na walang hanggan. Yung walang hanggan. Okay? Buhay na walang hanggan. Dahil, doon po, napaka-lalim po yung meaning. Buhay na walang hanggan. So, bago pa nagsimula ang panahon, so ano po ito? Bago pa nagsimula yung panahon, so, yung panahon, time po yung panahon. So, ngayon po ay 2025. So, June 8 po ba ngayon? June 8 po. So, ito po yung 2025 ay nag-umpisa po. So, yung first coming of Jesus. So, first coming of Jesus, so ito po yung umpisa, year 1. Year 1, year 2, so year 3, tapos ngayon, year 2025. So, namatay po siya sa krus at binuhay siya muli sa mga patay, umakyat sa langit, tapos sabi po ni Jesus, babalik po ako. Ito po yung second coming. Okay? So, yung unang pagdating ni Jesus, pangalawang pagdating po ni Jesus, ito po yung pinakamahalagang nangyayari sa kasaysayan ng mundong ito. Sa ating personally, okay? Ano po yung pinakamahalagang araw sa isang tao? Kung pipiliin po natin yung 2 araw, okay? Ano po yung pinaka-importanteng yung araw sa atin? Okay. Sa sementeryo, anong petsa nakasulat doon? Yung araw ng kapanganakan. Tapos, araw ng kamatayan. Meron po nakasulat, araw ng graduation? O meron po ba nakasulat doon yung mga araw na magpakasal? Wala. 2 lang, birthday and araw ng kamatayan. Sa gitna, wala. Okay, sa gitna. Pero sa mga Christian po, sa lahat ng mga Kristiyano, meron po tayong isa pang birthday. Tama po? Isa pang birthday. Spiritual birthday ay dapat isulat sa gitna. Yung physical na birthday, tapos spiritual birthday, tapos yung araw ng kamatayan. Yung spiritual araw ng kamatayan, meron po? Meron pong mga pangalawang araw ng kamatayan? Wala po. Sa mga unbelievers po, sa mga taong hindi paligtas, makakaroon po sila ng pangalawang kamatayan. Dahil isa lang birthday. Kung isa lang birthday, magiging 2 po yung kamatayan. Pero kapag 2 po yung birthday, isa lang kamatayan. Tama po ba? Napakahalaga po yun. Okay. Kung isa lang birthday, physical, saka yung walang second birthday, ibig sabihin, yung buong buhay niya, mula nung ipinanganak hanggang kamatayan, saan po siya busy? Puro makamundong bagay lang busy. Okay. Busy sa mga makalupang bagay, sa pag-aaral, sa trabaho, sa mga kasal, sa mga pagpapalaki ng mga bata. Okay. Tapos yung mga tagumpay sa mga career. Tapos patay. Yung buong buhay niya ay para dito lang sa lupa. Okay. Wala siyang pakialam sa kalooban ng Diyos. So, wala siyang concern sa kalooban ng Diyos. Puro yung mga sariling plano lang, sariling plano. Okay. Sa isang tao po, birthday mula sa ipinanganak hanggang sa kamatayan. Okay? Okay.
70 OAT. Okay? Nandito po tayo. So, pero sa buong history po, eternity. So, doon po sa eternity, may time po ba dito? May time? Doon po sa eternity, doon po sa walang hanggang, walang time. Walang time. So, ito po, creation. Dito po, nag-umpisa po yung time. Nagsimula po yung time, tapos sabi po natin, lumilipas yung panahon. Lumilipas yung panahon. Okay. Ito po ay tinatawag na before Christ. Okay. Tapos, mula nung namatay si Jesus sa mundong ito, ay 25 years na. Tapos, ito po yung pinaka-ending. So, katulad po sa buhay ng isang tao, meron pong birthday, tapos mamamatay isang tao, ganoon din po. So, meron pong panahon na dilikha ng Diyos ang salibutang ito, nagsimula ang panahon, tapos meron din po yung wakas. Okay? So, ipapakita ko sa inyo yung dalawang verse. So, kung ano po ang layunin, kung ano po yung layunin ng Diyos sa kanyang paglikha sa mundo ito. So, balik po tayo. Titus chapter 1. So, ito ang kalooban ito ang buhay na walang hanggan. Sabi po doon sa 1 chapter 6, 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na ay isang Diyos na tunay. Okay. Kung makilala po natin ang Diyos na tunay, kung ibig sabihin, kung may Diyos, naniniwala po tayo sa Diyos, yung kasunod na question po natin, ano po yung kalooban ng Diyos sa akin? Okay. Ano ang gusto ng Diyos mangyari sa akin? Yun po ang dapat natin tanungin. Kaya, Matthew chapter 25, verse 33. Matthew chapter 25, verse 33. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian, inihanda para sa iyo mula sa pagkatatak ng salibutan. Okay. So, sabi po ng Diyos sa mga nasa kanan. Nasa kanan po may tupa. Okay. Yung tupa po ay yung mga taong ligtas. Sinabi po ng Panginoon sa kanila, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa iyo mula sa pagkatatak ng salibutan. Okay. So, ano pong ibig sabihin? Mula sa pagkatatak ng salibutan, mula sa pagkatatak ng salibutan, ano po ang inihanda ng Diyos? Ano po ang nasa isip ng Diyos? Okay. Yung heaven. So, kaharian po ng Diyos, ito po yung inihanda ng Diyos.
Ito po ay ipinangako ng Diyos. Ito po yung eternal life. The same meaning. Kaharian ng Diyos, buhay na walang hanggang, the same meaning. Okay. So, ito po yung ipinangako ng Diyos sa atin. Ito po yung inihanda po ng Diyos para sa atin mula sa pagkatatak ng salibutan. Bago pa nagsimula ang panahon, mula sa pagkatatak ng salibutan, ito po yung nasa puso ng Diyos. Okay. Ito po yung nasa isip ng Diyos. Pero sa ating panahon po, maraming tao po ay nag-church, nagdadasal po sila sa Panginoon, sana ganito, sana pagalingin mo ako kapag may sakit. Yun po yung automatic prayer, sana pagalingin mo ako kapag may problema, sana wala pong problema ito, sana maging okay yung buhay ko dito. Kapag pinapakinggan yung kanilang prayer, yung kanilang hinihingi sa Diyos ay napakalayo doon sa kalooban ng Diyos. Nagdadasal po ba tayo na sana, narinig po ba ninyo sa mga prayer ng unbelievers na sana maligtas ako, sana maligtas yung mga pamilya ko, sana makapunta ko sa langit. Sabi po nila, kung dadalhin niya ako sa impyerno, sana makapunta ko sa langit, pero kahit dadalhin niya ako sa impyerno, wala akong magagawa. Tatanggap ko na lang. Kung dadalhin niya ako sa impyerno, tatanggapin ko lang. Wala akong magagawa. Nakakalungkot na bagay po ito. Nakasulat sa Biblia, malinaw na po nakasulat sa Biblia, kung paano makapunta sa langit, kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Tapos may paraan din po nakasulat sa Biblia kung paano makapunta sa kaharian ng Diyos. Lahat po ay nakasulat sa Biblia, yung paraan. Pero hindi nila ito binabasa, hindi po ito pinakaralan, tapos sinasabi po nila, ang Diyos ang bahala sa akin. Kaysa anak ko niya dadalhin, okay lang, tatanggapin ko na lang. Nakakalungkot na bagay. Chapter 24, Matthew chapter 24, verse 14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Darating ang wakas. Ang magandang balitang ito ng kaharian. Okay. Noong namatay si Jesus sa cross, yung una niyang pagdating po ay para sa kaligtasan. Yung first coming of Jesus ay for salvation. Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, lahat ng kasalanan ng buong salibutan ay natubos na. So John 3:16, alam natin, di ba? Sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, na ibinigay niya yung kanyang tanging anak. So, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pamamagitan ng sakripisyo po ni Jesus, alam po natin, okay? Ibinigay niya yung kanyang buong buhay. Okay? Siya ay nasugatan dahil sa ating pagsuway. Siya ay binugpok dahil sa ating kasamaan. Okay? Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan.
So, si Jesus po ay nasugatan. Si Jesus po ay binukpok. So, si Jesus po ay, yung katawan po ay nadurok. Dilatigo siya. Nahirapan po siya sa cross. Okay. Yung buong balat po ng katawan ay napunit. Okay. So, dahil sa ating mga kasalanan, para sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan po ng latay ay gumaling tayo. So yun po yung Ebanghelyo, magandang balita ng kaharian. Magandang balita ng kaharian. Bakit po ito ay tinatawag na magandang balita ng kaharian? Dahil, sino mang sumampalataya sa Kanya ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ito po yung tinatawag na magandang balita at good news. Good news. So ito po yung tinatawag na grace, biyaya. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. Nakasulat na po sa Bible. Ngayon, ito po yung ipinapahayag sa buong daigdig bilang patotoo. So, para sa lahat ng mga bansa, yung Bible po ay ipinapahayag ngayon sa buong mundo. Okay? Mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, sa una mga Europe, Amerika, tapos sa mga Asia, sa buong mundong ito pong Bible po ay ipinapangaral sa buong mundo. Okay. Hanggang sa kaduluduluhan, hanggang dito sa Philippines, mga ilang po yung mga island dito sa Philippines, mga 7,000 mahigit po yung mga island. Okay. So, sa ngayon, hanggang sa dulo ng mundong ito, ay nakarating na po yung Biblia. Para mabigyan po tayo ng chance. Para makaroon po tayo ng chance na makinig ng salita ng Diyos. Ebanghelyo ay ipinapahayag sa buong daigdig bilang patotoo hanggang sa second coming. Okay? Hanggang sa second coming. Pagkatapos ay darating ang wakas. So, Revelation, chapter 21, Revelation, chapter 21. Verse 1. Nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. So chapter 21 po, nakikita po natin yung bagong langit, bagong lupa. Yung lupa ngayon, ay ito po yung unang lupa at unang langit. Ito po yung nilikha ng Diyos doon sa creation. Nung habang ipinapahayag ang Ebanghelyo, ito sa buong daigdig, so di ba dumadami po yung mga taong ligtas? Dumadami na po, padami po yung taong ligtas kapag puno na po yung bilang number. I-close na po ng Diyos yung history po ito, i-close. I-close po ng Diyos yung pinto ng barko. Okay, pinto ng barko. Okay. Pagpuno na. Okay. Pagpuno na po yung number ng ligtas, so tatapusin po ng Diyos yung history. Tapos papasok po tayo sa bagong langit at bagong lupa. So, yung separation.
Kaya yung mga bagong langit, bagong lupa, so ito po yung kaharian ng Diyos, verse 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, siya ay maninirahan kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila ay magiging Diyos nila. Verse 4, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At papahiran niya ang bawal luha sa kanilang mga mata at hindi na makakaroon ng kamatayan, hindi na rin makakaroon pa ng pagtadalamhati o ng pagtangisman o ng kirotman sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Unang bagay, unang creation. Okay. Yung unang langit, unang lupa, yung buhay natin sa loob ng itong laman ay tapos na. Okay. Alin po ba mas mahalaga po sa atin? Yung unang bagay o bagong bagay? Okay. Yung unang buhay po natin sa loob ng itong laman ay may purpose. Tapos may limit. 70 years, 8 years na buhay po natin dito sa loob ng laman. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, dapat natin malaman, dapat natin kilalanin ang Diyos na tunay, dapat natin kilalanin si Jesus Cristo na sinugo ng Diyos sa atin. Dapat natin malaman kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin, salvation. So, yun po yung dapat mangyari sa buhay natin bago maubos yung oras. Bago, di ba, lumilipas yung panahon. Bago pa nagsimula ang panahon, ito na po yung plano ng Diyos, ito po yung promise po ng Diyos. So, mula doon sa creation, habang lumilipas po yung panahon, ito po yung project po ng Diyos ay onti-onti. So, nangyayari ngayon. Kaya sabi po ni Jesus doon sa cross, bago po siya namatay, so it is finished. Finished. Tapos na. Yung trabaho ko ay tapos na. It is finished. Lahat ng kasalanan ng buong salibutan ay natubos na. Napatawat na, nabayaran na sa pamamagitan ng dugo. Ngayon, yung ebanghelyo po ito ay ipinapahayag sa buong daigdig. Ito rin po yung darating, yung katapusan. Verse. Kaya dito po, sa langit walang luha, walang kamatayan, walang pagtadalamhati, walang pagtangis, walang kirot, walang sakit. So, ito po yung gusto ng Diyos. Dito po gusto ng Diyos dalhin tayo. Dito. Verse 6. Verse 5. Sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi din niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. 6. Sinabi niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Anong sabi ng Diyos dito? Natupad na. Natupad na. The same. Sabi po ni Jesus sa cross, natupad na. Sinabi ng Diyos dito, it is done. It is done. Okay? Yung kalooban ko, yung plano ko ay done. Okay? Hindi pa ito nangyari. So, nasa future pa ito, nasa future. Kaya revelation po ito, revelation, pahayag. Buti nga po, nakikita po natin sa Bible
kung anong mangyari sa future. Okay? Ngayon, yung binasa po ninyo kanina, ito po yung napakahalagang yung salita. Lalo na po yung mga karamihan po na sa Revelation ay hindi pa nangyari. Hindi pa nangyari, pero nakikita po natin sa Biblia kung ano po ang mangyari sa future. Okay? Prophecy, revelation, pahayag. Okay? Maraming tao sa mundong ito, hindi po nila alam kung anong mangyari sa future. Kaya takot na takot po sila. Okay? Naguguluhan po sila. Hindi po nila alam kung ano ang gagawin, ano ang mas magandang choice. Sa daming option sa buhay, di ba, may choice po tayo sa daming option sa buhay. Kung hindi po alam, kung walang idea sa future, okay, pakulang po yung information about future, so magiging mali po yung choice natin. Pero kung may idea po tayo sa about future, kung may information po tayo about future, so pwede po tayo gumawa ng mas magandang choice para hindi sayang po yung ating oras, para hindi sayang po yung ating budget sa pera. Ito yung mangyari sa buhay ko, ito yung mangyari sa hinaharap, kaya ito yung gagawin ko. It is done. Sabi po ng Diyos, ako ang Alpha at Omega. Alpha and Omega. So Alpha ay pinakaunang yung letter sa wikang Griego. Alpha. Ito po yung pinakaunang letter. Tapos yung Omega, pinaka-huling letter, last. Okay? Alpha and Omega meaning from the beginning to the end. So ang Diyos po ay lahat. Everlasting. So, ang pasimula at ang wakas. Kaya, magmula sa simula, alam ng Diyos yung ending. Okay. Bago po nagsimula ang panahon, alam ng Diyos po yung mga ending, kaya isinulat po dito sa Biblia. Alpha and Omega. Tayo po ay nasa gitna. Okay? Napaka-iksi po yung ating panahon. Napaka-iksi po yung panahon. So, compare po sa ating buhay po dito, sa tingin nyo po, yung buhay po natin 70 o 8 years, mahaba po yung buhay dito o maiksi lang? Tatanungin po natin yung mga senior, mga brother dito, sister dito. Maiksi ba yung ating buhay dito o mahaba? Maiksi lang. Parang kahapon lang, pero 16 na, 70. Maiksi, napakabilis. Kung ngayon lang nagpo-focus po tayo o mga preparation po tayo, preparation for future. Marunong po tayong maghanda para sa future. Okay? Para sa future, tinis po natin yung pagod sa pag-aaral, mga 10 years study, mga 15 years na study from mga kinder, elementary, high school, mga college. Yung medyo mahabang panahon ng pag-aaral ay tinitis po natin for future. Future. Okay? Pero yung future po ay 20, 30 years lang po yung future natin. Pero yung pinaka-future po natin ay nakikita po natin sa Biblia. Yung future po natin, ano po yung future po natin? Okay, hanggang mamatay lang po yung future natin. Yun lang po yung mga future po natin hanggang mamatay. Yung preparation po natin for future ay mga insurance o mga pag-ibig o pension. Yun po ba yung future po natin, preparation?
Yung magandang trabaho po ba yung preparation for future? Hindi po. Kaya, kapag lubog na lubog tayo sa mga maraming alalahanin sa buhay, so, kailangan po natin basahin yung Biblia para palawagan po yung ating pananaw sa buhay. Okay? So, long-term project. Revelation chapter 1. Revelation chapter 1. Verse 1. Ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon at Kanyang ipinapaalam ito sa pamamagitan ng mga sagisag at pagsusugo ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin si Juan. Verse 2, na siyang sumaksi sa salita ng Diyos sa patotoo ni Jesucristo sa lahat ng bagay na nakita niya. Verse 3, basahin po natin ito, 3:1. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat ito, sapagkat ang panahon ay malapit na. So, pagpapala, yung blessing. Ano po yung mga blessing na hinahanap natin? Sabi dito, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng salita ng propesiya. Okay. Yung mga bumabasa at nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. So, bless. Ito. So, doon po sa Matthew chapter 5, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Yung dukha ay mapapalad. Okay? Mapapalad. So, dito, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Kaya habang tumatagal po ako sa Christian Living, so ito rin po ay lumalaki po yung meaning dito sa akin. Dahil kahit ini-evangelize po natin, maraming tao, kilala po natin, mahirap po ba sila, madali ba sila mailigtas o mahirap? Sobrang hirap. Sobrang hirap. Kapag na-experience po natin yung kahirapan sa ating evangelism, so, ano po yung iniisip natin? So, siyempre nalungkot dahil yung mahal po natin sa buhay ay ayaw makinig, mahirap mahikayat, malungkot. Pero at the same time, salamat pa rin. Bakit po? Salamat pa rin. Dahil ligtas na ako. Ligtas na ako. Naniniwala ako sa Biblia. Nagbabasa ako ng Biblia. Nakikinig ako ng sermon. Naniniwala ako sa mga nakasulat sa Biblia. Ito na yung pag-asa ko. Kahit nahirapan po tayo sa evangelism sa ibang mga kaluluwa, pero salamat pa rin sa ating puso dahil isa ako sa kabilang ng mga taong ligtas. Okay. Mapalad ako dahil bumabasa ako ng Biblia. So, mapalad ako dahil nakikinig ako ng salita ng Diyos. Mapalad ako dahil tumutupad ako ng kalooban ng Diyos. Sumusunod ako sa kalooban ng Diyos.
Yun po yung tunay na blessing. Dahil ito po ay mangyayari sa atin. Sa daming mga tao sa mundong ito, so kaunti lang nakikinig ng Ebanghelyo, umaten sa Bible seminar. Sa daming mga ininbitan po natin, so kaunti lang umaten sa Bible seminar. Tapos, sa mga maraming umaten sa Bible seminar nakikinig, so kaunti lang po naligtas. Kaunti lang. Tapos, sa mga taong ligtas, so, kaunti lang po ay nananatili. Kaunti lang po nananatili. Kaya, kailangan po natin isipin po nito, kung nananatili po tayo sa church, ito po yung napakalaking blessing. Sa daming tao sa mundong ito, nakinig ako ng Ebanghelyo. Okay. At ligtas na. Tapos hanggang ngayon, tuloy-tuloy ako sa pamumuhay Kristiyano sa iglesia, parang ito po ay isang miracle. Ito po ay isang miracle. Yung mga pagpunta nyo po sa church ngayon, sa araw na ito, hindi po ito basta-basta nangyari. Sa kabila ng daming pagsubok sa buhay, sa kabila ng maraming mga tukso ng salibutan, mga trials sa buhay, maraming mga problema. Okay? Pero kahit papaano, nandito pa tayo. Ito po yung isang miracle. Hindi po ito sa pamagitan ng ating sariling mga pagsisikap, o hindi po ito sa pamagitan ng ating mga sariling desisyon. So, may tulong at gabay ng Diyos at may tulong at gabay ng mga kapatiran. Yung prayer po nila. Sa pamagitan ng kanilang prayer, sa pamagitan ng kanilang sakripisyo, so, nandito po tayo. Kaya sana po hanggang humarap po tayo sa pagbalik po ng Panginoon, so tuloy-tuloy pa rin po tayo. Okay? Tuloy-tuloy. Sa Lucas chapter 13, Lucas chapter 8 po, Lucas chapter 8. Verse 14. Ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig, subali sa kanilang pagpapatuloy ay sinakar sila ng mga alalahanin, mga kayamanan, at mga kalayawan sa buhay, ay ang kanilang bunga ay hindi gumulang. So, alam natin po yung talinghaga po ito, yung bini ay nahulog sa apan na lupa, so doon po sa tabing daan. So, dumating na po yung ibon ay kinain yung bini. Yung ibon po ay, ano po? Diablo, ibon. Yung bini ay salita ng Diyos. Verse 11, ngayon ito ay talinghaga, ang bini ay ang salita ng Diyos. Yung tabing daan, kaya kinain po ng ibon, inagaw ng ibon lahat ng salita, lahat ng words, kahit nakikinig. So wala pong mga natitirang bini. Okay? Kinain na ng diablo lahat. Okay? Pangalawa po ay batuhan, nahulog na po yung bini, pero dahil po sa bato, hindi po nakaugat yung bini, kaya natuyo agad. Pagsikat ng araw, so, yung pagsikat ng araw ay pagsubok. Pagsubok. Okay? Pagdating po sa pagsubok, ay natisot agad. Tumalikod po agad. Ito yung pangatlo po, tinikan po.
nahulog na po yung bini, pero hindi po lumobo, hindi po lumaki ng maayos dahil po sa tinik. Tatlong bagay po ay meaning doon sa tinik. Una, ano po? Alalahanin. Pangalawa po ay kayamanan. Desire. Nandyan pa rin yung mga yung pangarap sa kayamanan. O mga tukso ng kayamanan. Mga pangatlo po ay pleasure. Yung kalayawan sa buhay. Masarap na buhay. Enjoy. Gusto pa mag-enjoy sa buhay dito. Yun po yung tinik. Dahil po sa itong tatlong tinik, alalahanin sa buhay, maraming mga kabalisahan sa buhay, mga worry, anong iinumin ko, anong kakainin ko, anong isusuot ko, maraming mga worries, doon po lubok yung puso. Kaya kahit nakikinig po ng salita ng Diyos ay walang bunga. Tapos yung yung kayamanan po dito po yung kayamanan lang po nakasulat. Pero tingnan po natin sa Matthew chapter 13. So Matthew chapter 13, verse 22. Ang napahasik sa mga tinikan ay yung nakikinig ng salita, unit ang kabalisahan ng salibutan at ang daya ng mga kayamanan. May dagdag po dito, di ba? Mas malinaw dito. Daya ng mga kayamanan. Bakit daya? Okay. Yung kabalisahan ng salibutan, naintindihan po natin. Pero, doon po sa kayamanan, sabi dito, daya ng mga kayamanan. Maraming tao po ay nadadaya ng kayamanan. Akala po nila, kapag may kayamanan, magiging masaya po sila. Yun po yung daya ng kayamanan. Okay. Akala po nila kung may pera, magiging masaya sila, masolusyonal po yung kanilang problema. Yun po yung daya ng kayamanan. Sinasabi po ng kayamanan sa atin, sinasabi po ng pera sa atin, pag may pera ka, okay ka na. Magiging okay yung buhay mo kapag may pera. Yun po yung daya ng kayamanan. Huwag po tayo madaya ng kayamanan. Yung kayamanan po, yung pera, hindi po yung solusyon sa mga problema po natin. Mga alalahanin sa buhay, sa kayong daya ng kayamanan, sa kayong mga kalayawan sa buhay, mga pagnanasa, doon sa masaya, gustong maging masaya. Yung saya po ang hinahabol po ng maraming tao. So kung ganon, Lucas chapter 21, verse 34, So, Lucas chapter 21, ito po ay patungkol sa second coming of Jesus. Verse 10 po, verse 10 muna, verse 10. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, bamangon ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. Makakaroon ng malalakas na lindors at sa iba't ibang dako ay makakaroon ng tagutom at mga lindor, salot at makakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. So ito po yung signs of the last days. Mga gera, babangon isang bansa laban sa bansa.
Isang kaharian laban sa kaharian. Yung mga gera. Yung mga gera sa pagitan ng mga bansa po ay padami ngayon. Tapos yung mga weapons po nila, sandata po ay nakakatakot na weapons. Yung mga nuclear bomb. So dumadami po. Mga lindol, malalakas na lindol, tagutom, yung salot. Ano po yung salot? Salot. Sakit. Ngayon po sa Philippines, anong sakit po ay kumakalat po ngayon? Nabalitaan ko po sa television news, HIV. Okay? HIV. Nabalitaan po ba ninyo? Lalo po sa mga young generation, lalo po sa mga teenager, mga 20s, mga napakabilis yung mga dumami po yung mga HIV. Mga COVID-19, saka ibang mga viruses. Yung COVID-19 po ay isang parang exercise lang ito. May darating pa. May darating. Dahil po sa climate changes, dahil po sa mga immorality, mga kasalanan po ng mga tao, ay bagong mga salot po ay lumilitaw. Bagong salot. Na walang vaccine, walang gamot. Yung pandaigdig salot, mga pandemic, ito po yung nangyari sa ating panahon. Kakilakilabot mga dakilang tanda mula sa langit. Dakilang tanda mula sa langit. Verse 24, sila ay mabubuhay sa pamamagitan ng talim ng tabag at dadalin bihag sa lahat ng mga bansa, yuyurakan ng Jerusalem ng mga hentil hanggang sa matupat ang mga panahon ng mga hentil. Okay? So ito po yung history ng bansang Israel for 2,000 years. Ano po? History? So dahil po sa kanilang kasalanan, ano po yung kasalanan po ng mga Israelita? Okay. Di ba sila po ay nagsisigaw kay Pilato, ipako si Jesus, ipako siya sa cross. Kahit dumating po si Jesus sa bansang Israel, okay, bilang ina po ni Abraham, okay, pumarito po siya sa kanyang sariling bayan. Pero yung bansang Israel po ay tumanggi kay Jesucristo. Yun po yung kasalanan po nila. Napakahalagang yung lesson po doon sa history ng bansang Israel. Nakita po nila marami mga himala. Yung dakilang gawa ni Jesus. Nakita po nila. Ano po yung ginawa ni Jesus? So, binuhay niya yung mga patay. Binuksan po niya yung mata ng mga bulak. Yung bingi, yung tinahimik ni Jesus, yung mga alon sa dagat, tapos sa pamagitan ng 5 tinapay, 2 yista, ilang tao po ay nabusok na? 5,000 tao ay nabusok na. Napakalaking himala po ito, miracle. Kaya gusto po nilang gawing hari si Jesucristo. Pero si Jesus po, anong ginawa niya? Naging hari po siya ng bansang Israel? Hindi po. Ayaw niya maging hari. Tumakas po siya sa bundok. Dahil yung una niyang pagdating po dito ay hindi para maging hari. Yung hari po ay mangyari doon sa second coming. King of Kings. Babalik po siya bilang King of Kings. Yung second coming po ay para sa judgment. Para sa kaparusahan sa mga ayaw maligtas. Pero yung first coming po ni Jesus ay para sa salvation. Kaya lahat po ng mga miracle, okay, pinagaling po niya yung mga sakit, pinakain po niya yung mga gutom, lahat po ng kanyang mga ginawang miracle ay meron pong meaning,
Mahalaga po yung meaning. Ano po yung meaning? Buhay na walang hanggang, salvation. Yun po yung meaning ng mga lahat ng miracles. Pero yung tao po, Israelita po ay, saan po sila nag-focus? Doon po sa miracle na lang nag-focus. Kung si Jesus po ay naging hari po namin, wala kaming problema sa pagkain, paggutom, si Jesus nagbibigay ng pagkain, pag may sakit, si Jesus ay magpapagaling sa amin, wala po kaming problema. Yung kanilang focus po ay sa makamundong bagay lang. Kaya, nung nag-message po si Jesus, yung mensahe po ni Jesus ay puro salvation. Magsisi ka at manampalataya sa Ebanghelyo. Dapat ipanganak ka na muli para makapunta ka sa langit. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Okay? Yung mensahe po ni Jesus ay puro kaligtasan, puro patungkol sa langit, puro patungkol sa kaharian ng Diyos. Ito ang kalooban ng aking Ama na nasa langit. Bawa nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Resurrection. Kaya yung Israelita po ay ayaw nila makinig ng mensahe. Kaya dinala po nila si Jesus kay Pilato, tapos sumigaw po sila, patayin mo itong tao. Ipako siya sa cross. So, dahil po sa kanilang kasalanan na tumanggi kay Jesus, tumanggi sa katotohanan, yung history ng bansang Israel for 2,000 years, ikinala sila sa buong mundo, almost 2,000 years, ikinala sila sa buong mundo, kung saan man sila pumunta, pinagpatay sila ng mga Gentile. Yung Gentile po, sino po yung Gentile? Lahat ng ibang mga lahi ay Gentile. Israel, saka lahat ng ibang mga bansa ay Gentile. Yung Pilipino, Gentile. Koreano, Gentile. Hentil tayo, hentil. Israel, Hudyo, saka yung Gentile. Gentile po tayo. Okay? Kaya yung Israelita po ay pinapatay po ng mga hentil, yung kanilang lupain ay naging tigang, yung Jerusalem po ay niyurakan po ng mga Gentile sa loob ng 2,000 years. Pero ngayon po, okay? Noong May 14, 1948, May 14, nagkaroon po sila ng independence. Ito po yung recovery ng bansang Israel. Recovery. Bumangon po sila muli. After 2,000 years ng tribulation, kapikatian, sila po yung bumalik ngayon sa kanilang sariling bansa. Ay Israel po yung pinakamalakas na country, pinaka-strong nation sa ating panahon. Sila po yung kumukontrol sa buong mundo. Ibig sabihin, yung panahon ng hentil po ay matatapos na, malapit na matapos. Yung katapusan ng panahon ng hentil, anong mangyari? Babalik po si Hesus Kristo. Kaya Lucas chapter 17 po. Verse 34. Chapter 17, verse 34. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yon ay may dalawa sa isang higaan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Ito po yung mangyari doon sa katapusan ng panahon ng hentil. So, dalawa sa isang higaan. Sino sila? Isang higaan, dalawa. So, maaari mag-asawa, maaari mag-ina o mag-ama. Okay?
Family po, family. Dalawa sa isang higaan. Ang isa ay kukunin. Habang tulog sila, gabi na po ito, di ba? Gabi. Isa ay kukunin, isa ay iwan. 35, may dalawang makasama magtatrabaho sa gilingan. Gilingan po ay kusina, kitchen. Anong oras po ito? Yung nanay, anong oras po nasa kitchen po kayo? Umaga or mga gabi? Okay? Yung mga rapture po dito ay nangyari sa morning or sa evening. Verse 36, pupunta sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa ay kukunin, ang isa ay iwan. Nasa bukid po sila, dalawang lalaki. Anong oras po ito? Night? Ito? Gabi po ito? Hindi po araw, daytime, trabaho. Okay. Nasa trabaho po sila. Yung rapture po, kapag ngayon po nangyari po yung rapture, babalik po yung Panginoon, Philippine ay tanghalian. Okay? Pero doon sa kabila, okay, gabi sila. Habang natutulog po sila, rapture na. Tayo, so habang daytime, rapture tayo. Meron pong mga bansa na nasa morning sila, meron pong bansa na nasa gabi sila, nasa evening sila. So, remarkable verse po ito. Ibig sabihin, kahit 2,000 years ago, so may idea po tayo dito, yung mga bilog ang mundong ito. Ito po yung rapture. So 21, chapter 21, Lucas. Verse 34. 29, 26 po, 26. Lucas chapter 21, verse 26 po. Ang mga tao ay malulupaypay dahil sa takot at mangamba sa mga bagay na darating sa daigdig sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Pagkatapos, makikita po nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kalawlatian. Sino po ito? Si Jesus. Second coming, anak ng tao. Habang, di ba, pagulo na pagulo po yung mundong ito. Yung takbo ng mundo ay pagulo na pagulo. Kaya yung mga tao po ay malulupaypay. Mapapagod po sila. Dahil sa takot. Dahil yung panahon, yung mundong ito ay hindi patungo sa mabuting mundo. Pagulo na pagulo. Pahirap na pahirap. Kaya makikita po ng mga tao yung second coming of Jesus. Verse 28, kapag magsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Itaas ninyo ang inyong mga ulo. Anong ibig sabihin? Itaas yung inyong ulo. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, sa tingin nyo po, nagsimula po ito? Nagsimula po mangyari sa ating panahon? Yes, nagsimulang mangyari po ito. Itaas ang inyong ulo, ibig sabihin, itaas ang inyong isip, magtuon sa taas. Kung sa baba pa din, kung maka-focus pa din sa mga baba, makalupang bagay, bigla po ito mangyari sa iyo. Walang expectation. Ay, akala ko malayo pa. Akala ko malayo pa, kaya marami akong plano sa buhay. Ganito gagawin ko, ganitong gagawin, maraming plano para sa future. Akala ko malayo pa. Yun po yung mangyari sa mga ilang Kristyano.
kung hindi pa gising. At isinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga, mastan ninyo ang puno ng igos, ang lahat ng mga punong kahoy, kapag meron ng silang mga daon na nakikita mismo ninyo na at nalalaman na malapit na ang tag-aaraw. Ganon din naman kayo, kapag nakita ninyo nangyayari ang mga bagay na ito, nalalaman ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, kung lilipas ang salibutan, hindi lilipas ang saldinlahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay hindi lilipas. Yung buong mundong ito, langit at lupa, ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Okay? Let there be light. Sabi ng Diyos, nagkaroon ng liwanag. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Okay? Pag sinabi ng Diyos, yun po yung nangyari. Nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng himpapawid dahil sa kanyang salita. Kaya sabi dito, langit at lupa ay lilipas. Subalit, ang aking salita ay hindi mawawala. Lahat ng sinabi ng Diyos ay natupad na at tutuparin pa. Matutupad. Ilang percent? 100%. Okay. Yung ating promise, yung mga bagay na ipinapangako po natin. Ay, gagawin ko yan. Pero, gagawin po, tutuparin po natin lahat. So, minsan, hindi tinutupad. Promise lang, pero minsan hindi tinutupad. Pero lahat ng sinabi ng Diyos, lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin, tutuparin po ng Diyos? Yes. 100%. Lahat ng nakasulat sa Biblia ay mangyayari. Matutupad po ito. Ang aking salita ay hindi lilipas. Verse 34. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Subalit, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. At biglang dumating ang araw na iyon parang bitak. Ito po yung conclusion. Ganito mangyayari, ganito mangyayari. Hindi pa po ito nangyari, pero sinabi ng Diyos ito, 2,000 years ago ito, 2,000 years ago. Okay? Bago pa ikalat yung bansang Israel, ito po yung nakasulat na. Sa loob ng 2,000 years, lahat po ng nakasulat po dito ay natupad na. Habang lumilipas yung panahon, kaya yung Bible po ito ay senaryo ng history, senaryo. Plano ng Diyos ito. Senaryo po ito ng Diyos. Kahit nangyayari po lahat, ayon po sa Biblia, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong puso. Magumon. Baka magumon ang inyong puso. Ano po yung meaning magumon? So, walang naramdaman. Okay. Manhit. Okay. Baka magiging manhit ang inyong puso. Kahit natusok yung karayom, walang naramdaman. Okay. Magumon ang inyong puso dahil sa katakawan, kalasingan. Itong katakawan, kalasingan po ay, di ba, yung kalayawan sa buhay o daya ng kayamanan. Daya ng kayamanan o kalayawan sa libutan at mga alalahanin sa buhay.
magiging manhid. Ito po yung tinik sa ating puso. Yung tinik. Kailangan po natin ito tanggalin. Verse 35. So, basahin din po natin ito. 3, 2, 1. Sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Kaya yung mga kapatiran po ay nakilala po natin ang Diyos na tunay. So nakilala po natin ang Diyos na tunay. Tapos nasa atin na po ang kanyang salita. So ano po yung dapat natin gawin? Kailangan po natin hanapin yung kanyang kalooban. Hanapin muna. Okay? Kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Kalooban ng Diyos po sa atin ay dalawa. Sa una, salvation muna. Pangalawa, yung paglago sa ating pananampalataya. Para makaroon po tayo ng gantimpala at kaluwalhatian sa langit. Para hindi tayo mapahiya sa kaluwalhatian sa langit. Tapos yung mission po natin, yung kalooban ng Diyos po sa ating natitirang panahon, ano pa po? I-share po itong ebanghelyo sa mga naliligaw na kaluluwa. Yun po yung kalooban ng Diyos. Sapagkat ito ay darating sa lahat ng mga tao. Ito ay darating sa mga mahal po natin sa buhay. Kung hindi po ligtas, anong mangyari sa kanila? Mapapahamak po sila sa impyerno. Okay. So last verse po natin, 2 Thessalonica chapter 1. Second Thessalonica verse 5. Ito ay malinaw na katibayan ng matuwid na paghator ng Diyos upang kayo'y aring karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito na turusa kayo. Sapagkat tunay na matuwid sa Diyos na gantihan ng kapikatian ang mga nagpapahirap sa iyo. Meron po ba nagpapahirap sa iyo? Meron po ba nagpapahirap sa iyo? Anong sabi sa Biblia? Yung katabi po ninyo, nagpapahirap sa iyo? O nag-uusik sa atin? Yung mga nag-uusik, okay? Gagantihan po sila. Gagantihan po sila ng Diyos. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Kaya wag po kayo gaganti sa kanila. Ang Diyos po ang gaganti sa kanila. Verse 7, kayong mga pinahirapan ay binigyan ng kapahingaan kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoon Jesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihan anghel. Okay? Kayong mga pinahihirapan, pinahihirapan po ba kayo? O nagpapahirap po kayo? Dalawang tao. Mayroon pong nagpapahirap, mayroon pong pinahihirapan. Dapat, pahirapan po tayo, hindi po magpapahirap sa iba. Yung kahirapan po, hindi po dahil sa mga makamundong problema. Yung kahirapan po dito ay dahil sa gawain ng Diyos. Dahil sa Ebanghelyo. Okay? Kung hindi po tayo kumikilos para sa gawain ng Diyos, walang suffering, walang pag-uusik. Okay lang, parang okay lang po yung buhay. Kung hindi po tayo kumikilos
kung walang sacrifice po tayo para sa Diyos. Kung timing lang po tayo at hindi po nag-evangelize sa mga family mo, walang pag-usik. Walang pag-usik. Walang umuusik sa iyo. Walang nagpapahirap sa iyo. Pero kapag binuksan mo yung bibig mo, tapos mga kinakulit po sila, ipa-attend sa Bible seminar, walang suko, paulit-ulit, kung ganun po, magpapahirap sa iyo. Uusik po sila sa iyo. Pero sa kanyang second coming, bibigyan ng kapahingaan, tapos gantimpala. Verse 8 po, na nasa nagliliyap na apoy, magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito ay tatanggap ng kaparusahan walang hanggan, pagkapuksa at papalayasin sa harapan ng Panginoon mula sa kalulatian ng kanyang kalakasan. Ito po yung mangyari sa kanila. Okay. Tatanggap sila ng kaparusahan, walang hanggang pakapuksa. Okay? Tandaan po natin kung anong mangyari sa kanila. Okay? Kapag tumanggi po sila ng Ebanghelyo, kung hindi po sila ligtas, kapag tahimik lang po, kung tumahimik po tayo, at hindi po natin evangelize sa kanila, mapapahamak po sila sa walang hanggang pakapuksa. Yung lawa ng apoy. Pag pinuksan po natin yung Biblia, malinaw na po yung ating yung misyon. Pag hindi po natin alam yung salita ng Diyos, so malabo po yung ating misyon. Anong gagawin ko? Araw-araw, ano ang dapat kong gawin? Bakit tumitibok pa yung puso? Ano ang purpose ng buhay? Malabo. Pero pag binuksan po natin yung Biblia at basahin po yung kanyang kalooban, so magiging malinaw po yung ating buhay. Ay, ito na yung dapat kong gawin. Ito ang dapat kong gawin. Magiging malinaw po sa atin. Okay? Tapos, doon po sa Biblia, nakikita rin po natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Namatay po siya para sa isang hamak na tao, maruming tao, masamang tao, katulad ko. Ibinigay niya yung kanyang buong buhay para sa akin. Okay? Ano ang isusukuli sa kanyang kabutihan at pangmamahal? Kaya po, so hanggang dito lang po. So manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe na ipinakaloob niyo po sa amin. Pabuksan niyo po ang aming spiritual na mata upang makakita po kami ng dakilang kalooban mo at layunin mo sa bawat isa sa amin dito. Nakikita po namin, Panginoon, na ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay natutupad sa harapan po namin sa mundong ito. Bigyan niyo po kami ng kataimtiman sa aming prayer para sa mga mahal po namin na hindi pa ligtas. Bigyan niyo po kami ng katapangan upang may pahayag po namin ang Ebanghelyo sa kanila ng katapangan ng Panginoon. Yung mga kapatiran po na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at kahirapan, pagturusa, pakalooban niyo po sila ng kalakasan at kaaliwan at kagalakan nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.